Basahin po natin ang salita ng Panginoon. So our text for this afternoon is found in 1 Samuel chapter 12 verse 24. Pwede pong basahin natin ito mga kapatid with conviction at declaration. Sabay-sabay po tayo. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider what great things He has done for you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you. We praise you, Father God. Shikandararay, sikandararay, sikandararay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa salita mo na inilagay mo sa puso ko, Panginoon. And Lord, ilid mo ko ng iyong banal na Espiritu, Father God, na iparating ko anong mensahe mo sa aking mga kapatid, Panginoon. Salamat po. Use me mightily this afternoon, Father God. And I pray for my brethren, Lord, na i-open mo yung kanilang spiritual understanding, Lord God. Yung kanilang puso, Panginoon, na tanggapin ang iyong mensahe sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord God, at ikaw po ang mapapurihan sa buong pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, ang ganda po nung verse na binasa natin, mamaya hihimay-himayin po natin yon. Ano po? So, nasa series pa rin po tayo ng ating topic na Servant's Heart. So, naalala nyo yung topic natin last week, Servant's, ano yung title nung last week na topic ni Pastor? Called to Serve. So, I'm sure na pagpala tayo last week at i-recap lang ho natin, ano po. So, sabi ni Pastor last week, may mga bagay tayong dapat i-remember pag tayo ay nagsiserve sa Panginoon. Di ba? Na-discuss niya yon. Kailangan meron tayong pure heart, meron tayong humble heart, meron tayong right motive sa paglilingkod sa Panginoon, meron tayong character. Kailangan may Christ-like attitude tayo. Ano pa? Sis? Ability, may mga passion din tayo, yung mga talento natin, pwede nating gamitin sa ating Panginoon para magbigay ng papuri sa Kanya. Amen. And yung isa pa, availability. Ang gagaling ng mga talagang nakinig. So, availability. So, ngayon magfo-focus tayo dun sa number 4, mga kapatid. Bibigyan lang natin siya ng emphasis. So, ang topic natin ngayon ang title is Make Yourself Available. Pakisabi sa iyong sarili mismo, make yourself available. Amen. So, today, bigyan natin yan ng emphasis. Kasi alam niyo po, na-observe natin, halos lahat naman tayo meron ng talent. Meron din tayong heart to serve talaga. May passion tayo na maglingkod sa Panginoon. Pero kadalasan, ano po yung kulang? Availability. Kulang tayo ng panahon sa Panginoon. Tama po ba? Minsan nga, ang dami-dami na nating talento eh. Di ba? Kaya lang minsan, wala naman tayong time, wala naman tayong panahon. So, paano yon? So, paano tayo magiging kabahagi ng advancement ng kingdom ng Panginoon kung hindi naman natin bibigyan siya ng panahon para mag-serve. Amen. So, ano po ba ang ibig sabihin ng availability? So, tanungin mo muna yung katabi mo, are you available to serve the Lord? Sumagot ba? Available ba siya? Okay, available. Tandaan nyo, nagsabi siya, I'm available. So sabi niya rito, being available, ano bang ibig sabihin ng availability? Sabi niya rito, being available, sabi niya, means adjusting our priorities, agenda, and plans to fit God's priorities, agenda, and plans. Naunawaan ho natin yon. Of course, merong tayong sariling priority din. At may priority din ng Lord. May agenda tayo, may agenda rin ng Lord. May plano tayo, may plano din siya. Pero sabi niya, kapag available ka daw, kaya mong i-adjust yung priority para mag-fit dun sa priority ng Panginoon. Ganun po ang ibig sabihin ng availability. Amen. So when we talk about availability,
Of course, hindi mo maihihiwala yung time diyan. Laging kasama ang time diyan, mga kapatid. Ano? Kasi even though meron tayo lahat, sabi ko nga kanina, kumpleto na tayo, ready na yung heart mo, may passion ka, may talento ka, pero wala ka namang panahon. Gustong-gusto ko talaga mag-serve. Sise, gustong-gusto ko talaga. Hanggang gustong-gusto mo lang. Pero wala ka namang nilalaan na panahon. Amen? So naunawaan ho natin, kaya importante ho yung availability pagdating sa pagsaserve sa Panginoon. Amen? You know, kahit wala kang talento actually kahit wala kang talento, kapag may panahon ka sa Panginoon, pag binigay mo yung panahon mo sa Panginoon, He will equip you. Tama? He will equip you, He will develop you, and in His perfect time, gagamitin ka niya. Kaya napakahalaga na may magkaroon ka muna ng panahon sa Panginoon. Kasi siya na ang bahala. He will take the rest. Amen? Alam niya kung saan ka niya ilalagay. Basta importante, magbigay ka ng panahon. Amen? Kasi iba't iba ang functions po natin, mga kapatid. Marami po tayong functions na nag-aantay dyan. Pero yung iba, syempre, yung iba naglilingkod na, yung iba hindi pa nila na-discover. Pero pag maglaan ka ng panahon mo, madidiscover mo yan, kapatid. Amen. Just like Moses, di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon, ang dami niyang excuses. Sabi niya, I'm not eloquent. Hindi ako marunong magsalita, Lord. Sabi niya, ang dami niyang excuses. No? Pero nung ginawa ng Panginoon, nung nagbigay siya ng panahon sa Diyos para sumunod, no? Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? He appointed him na i-lead ang mga Israelites from Egypt to Promised Land. Kagaya nung na-topic natin last time. Di ba? Ganun kapag nagbigay ka ng panahon sa Panginoon. Amen? Gagamitin ka niya mightily. Pakisabi mo nga, gagamitin ka mightily. Amen. Kaya kapag ganyan po tayo, kaya nakita natin yung buhay ni Moses, nakita yung glory ng Panginoon sa kanya Kasi hindi naman talaga siya marunong marunong magsalita, talagang wala siyang kumpiyansa. Pero hindi biro yung mag-lead ka ng libu-libong tao, no? Trabaho po yun ng Panginoon. Kaya naman, nakita natin yung glory ng Panginoon sa buhay niya. Kaya kung isipin mo, wala akong kakayanan. Wala akong kakayanan ganito. Balikan mo lang si Moses, kapatid. No? Mapapalakas ka. Amen. Actually, ang madalas na ginagamit ng Panginoon, yung mga may mga kapintasan dyan di ba? Yung mga may weaknesses. Bakit? Para i-declare ang kanyang glory. Para makita ng tao na He is powerful. Makita ng glory ng mga tao yung strength ng Panginoon. Amen? Usually, yung mga tinitignan ng society na walang kagamit-gamit, yun ang ginagamit ng Panginoon. Tama po ba? Para makita yung kapangyarihan niya. Amen? Yung minsan tingin ng society, wala nang pag-asa yan. Ganyan na yung buhay niya. Pero kapag yan nagtumanggap sa Panginoon, nagpagamit yan sa Panginoon, napaka-effective niyan. Bakit? Nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So bakit gusto ng Panginoon na ma-involve tayo sa ministry? No? Does it mean gusto niya tayong bigyan ng burden? Hindi, di ba? Kasi serving God is not a burden. Hindi po siya burden, mga kapatid. No? Serving God ay isang malaking pribilehyo. Pakisabi po sa katabi, pribilehyo. No? Malaking pribilehyo po ang mag-serve sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse na binasa natin, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider what great things He has done for you. Amen. Yun ang sinasabi ni Samuel. Actually, itong pangungusap na ito, sinabi niya ito sa mga Israelites. Kilala niyo po si Samuel. Si Samuel ay isang propeta at judge. So, nung magpapalit ng gobyerno ang Israel, no? Kasi pinangungunahan siya ng mga judges, mga prophets, and then magkakaroon siya ng monarchy na type of government. In-address po niya ito. Ito ay para sa mga Israelites. Pero, pwede po natin itong kunin bilang isang mananampalataya. No? Pwede natin ikunin itong verse na ito. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart.
No? Naunawaan po natin mga kapatid. At ang paglilingkod ay pribilehyo. Ano bang ibig sabihin ng privilege? Sis Tina, anong ibig sabihin ng privilege? No? Sabi niya rito, tinatawanan niyo si Sis Tina. Sabi niya, privilege, bro. Sabi niya, privilege is a special advantage or right possessed by an individual or group. A privilege is a right or advantage gained by birth, social position, effort, or concession. So sabi niya rito, gained by birth. Na-gain daw natin to by birth. And we are born again. Di ba? Nagkaroon tayo ng spiritual rebirth, kaya nagkaroon tayo ng privilege ngayon. Itong pribilehyo na ito ay binigay ng Panginoon. Kaya kapag tinanggap mo ang Panginoon na born again ka, meron ka ngayong pribilehyo. Naunawaan po natin mga kapatid, a privilege is a special advantage not enjoyed by everyone. Hindi siya para sa pangkalahatan, kasi para lang ito sa mga pinili. At tayo po, dahil nakakilala tayo sa Panginoon, tayo pong lahat na nandito, lahat ng mga nakakilala sa Panginoon ay mga pinili. So ibig sabihin, meron po tayong lahat pribilehyo. Naunawaan ho natin, ine-explain natin ito para maintindihan ninyo na napakahalaga po ang pagsaserve sa Panginoon. Amen. Kasi masasayang ito kung hindi natin ito gagamitin, mga kapatid. Amen. Amen. So as a servant of God, kapag binibigyan ka ngayon ng privilege to serve Him, what is your response? Ano yung response mo, kapatid? No? Anong response mo? Sabi niya, ang pagsaserve sa Panginoon ay highest, isang pribilehyo ang pagsaserve sa Panginoon kasi ito yung highest calling ng isang tao. Amen. Ito yung highest calling niya. Amen. Hindi ito, kung ikaw ay naging mayor sa lugar ninyo, hindi yan yung highest calling mo. Kung ikaw ay naging manager sa inyong kumpanya, hindi yan ang highest calling mo, kapatid. Ang highest calling mo is to serve the Lord. Amen. And that is a great privilege. Hallelujah. So bigyan ko kayo ng example, kapatid, para mas maunawaan ninyo anong ibig sabihin ba talaga ng pribilehyo. Example, you are being invited by the president dito sa France. Yan ay pribilehyo. Sis Manilyn, in-invite ka ni President Macron. Yan ay pribilehyo na binibigay niya sa'yo. No? Considering the fact na wala ka namang katungkulan. For example, in-invite ka niya for a dinner. No? Miss Manilyn, I am inviting you. No? Na magkaroon ng dinner sa palasyo dito sa France. Considering the fact na hindi ka naman businesswoman. Wala ka namang katayuan. Di ba? Tayo ay mga ano natin dito. Ginagawa natin dito. Di ba nagtatrabaho tayo sa mga bahay-bahay ng mga employers natin? Tapos biglang makaka-receive ka ng letter na isang pribilehyo na ikaw ay pupunta sa palasyo dito para magkaroon ng dinner with the president. So what will be your responses? Ano ang response mo? No? Of course, yes, of course, malayo pa siguro yung panahon. Grabe-grabing preparation na ang gagawin mo. Excited ka. You feel honored. You feel important. No? Sino ka ba para imbitahin ng presidente? May pribilehyo ka na makipag-dinner sa kanila? Di ba? That is a great privilege, mga kapatid. At hindi yan ma-enjoy ng lahat. Kasi kung sino lang ang binigyan ng karapatan na pumunta doon, siya lang may pribilehyo. Hindi ka pwedeng sumama, Sis Tina, kahit best friend mo si Sis Manilyn. Hindi mo siya pwedeng isama. No? Hindi talaga. Kung sino lang in-invite, siya lang may pribilehyo. Pero, kapag ang response ni Sis Manilyn ay, no, Mr. President, hindi po ako pwede kasi magbi-babysit po ako. So, di ba? Sayang yung privilege. Naunawaan na ho natin ang ibig sabihin ng pribilehyo. Sayang, binigyan ka na ng pagkakataon na pumunta doon, pero sabi mo hindi kasi may babysit po ako, Mr. President. No? Sayang yung paglilingkod, sayang yung ibinibigay na pribilehyo sa'yo ng ating Panginoon. So,
Of course, hindi natin tatanggalin yung sa equation, yung binanggit natin kanina, no, na yung diniscuss ni Pastor. Siyempre, kapag hindi lang naman puro time, may time ka nga, wala ka namang character. Hindi naman yung puso mo. Siyempre, kasama na yon. Kumbaga, ine-emphasize lang natin yung kahalagahan. Dahil alam ko, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil lahat ng mga qualities ng pagiging servant of God, nasa sa inyo na. So, ang kulang na lang minsan, pag ganyan-ganyan tayo, availability. Tama? Sistina? Sorry, favorite ko si Sistina. So availability is very important. Lalo na po sa pagsaserve natin sa Panginoon. Amen? At kapag ka nag-say yes ka, syempre, kasama yan obedience. Kasama na, hindi na mawawala dyan. Ibig sabihin, nag-obey ka na sa Panginoon. Amen? Andun na yung action mo, hindi ka na lang puro salita. Talagang gustong-gusto ko sis, mag-church talaga. Gustong-gusto ko talaga maglingkod. Pero sa Bible study, nasan ka? Di ba? Nasan ka pag Bible study? Amen. Pero praise God, wala dito yun. Wala. Wala. Lahat masisipag. Lahat masisipag sa Bible study. At even sa yung mga activities natin outside, that is a service to the Lord. Pagka ikaw ay pumunta ka lang doon, makipag-fellowship ka doon, that is a service to the Lord. Why? Kasi kabahagi ka ng mission and vision ng church mo. No, nandun ka, naka-back up ka lagi. No? Kasi ang mission ng iglesia natin, ang iglesia ng Panginoon is to share love. So, anong ginagawa mo doon? Kahit kumakain lang kayo doon, sinishare mo yung love, so kabahagi ka ng mission and vision ng CWCF. Kaya ikaw ay naglilingkod din sa Panginoon, kapatid. Amen. So, andun yung commitment lagi. There's no such thing as on and off commitment. Ngayong Sunday na to, ito-turn on ko yung commitment ko. Kasi Sunday. Mami Doors. Pag Monday, i-turn off ko muna. Maraming trabaho sa kay amo. Turn off muna. Paglapit ng Sabado, turn on ko kasi malapit na ang Sunday. So there's no such thing as on and off commitment, mga kapatid. No? Makibahagi po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Be committed. Naalala niyo po yung feeding of the 5,000? Feeding of the 5,000 people. Anong nangyari doon? Di ba? Kung iisipin mo, pag-imaginein mo, bakit gumamit pa si Lord ng ilang tinapay, Sistina? Ilang tinapay? Yung ginamit ng Panginoon doon, 5. Ilang isda? 2. So bakit kailangan pang gumamit ng Lord ng 5 tinapay at 2 isda? Pwede naman niyang sabihin na, okay, kayong lahat na 5,000, mabusog kayo, ngayon na. Di pwedeng sabay-sabay na silang mag-burp at mabusog na, di ba? Kung isipin mo, kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Nung nilalanga niya ang earth, heaven and earth, by boses lang niya, words lang niya. O pwede rin niya, bakit mahihirapan pa niya yung mga disciples, di ba? Bakit kaya sa tingin natin, mga kapatid? Pakainin mo yung 5,000, hindi biro-biro yun. Amen? Hindi po madaling gawin. Pero, ginamit pa niya yung mga 5,000, yung disciples niya para i-distribute yung mga pagkain. So bakit kaya, mga kapatid? May idea ka, Sistina? No? Because He wanted His disciples to get involved. Amen? He wants the people to get involved dun sa miracle na ginagawa ng Panginoon. Na hindi lang sila nakaupo lang na ganun, mag-aantay lang ng miracle. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mag-get involved yung mga disciples. Most probably, ini-imagine ko nga nung binabasa ko ito, paano kaya dinistribute yung 5 loaves of bread at saka yung 2 fish, yung 2 isda. Pwedeng binibigay ng disciple and then pinapasa-pasa nila. Kasi hindi naman paano mo i-distribute yun sa 5,000 na katao, di ba? So most probably, binibigay ng disciple and then yung mga tao nagpapasa-pasahan. Pwedeng ganun yung nangyari, kaya nakarating yung pagkain sa likod, sa gilid, di ba? Pwedeng ganun. So nagtulong-tulong po sila. Kaya makikita natin dito, kapag nagtutulungan po tayo, napapadali yung gawain ng Panginoon.
Kaya kailangan ka, kapatid. Sabihin mo, kailangan ka sa kingdom ng Panginoon. Kailangan ka ng CWCF Church. Amen. So God wants you to be part of the ministry. He wants you to be part of His work. Amen. Kasi gusto niya na maging kabilang ka sa miracle na ginagawa niya. Amen. Naunawaan ho natin, mga kapatid. No? He wants you to get involved. No? Para habang nag-i-involve ka, nawi-witness mo yung ginagawa niyang kabutihan sa buhay mo, sa buhay ng kapwa mo, sa buhay ng buong CWCF Church. Amen? So we are one body of Christ. Tayo isang katawan ni Kristo, mga kapatid. At meron tayong kanya-kanyang functions. Amen? Di ba may mga fivefold ministry? Merong pastor dyan, may evangelist, merong teachers, di ba? Ano pa, Sis Junya? Di ba? Iba-iba po tayo ng katawagan. Kung lahat pastor, sino pang makikinig? Di ba lahat tayo gusto nang mag-preach? Kung lahat tayo drummer, siyempre, mag-uunahan na kayo dyan. Unahan nyo na si Brother Jairus. No? Amen? So, kanya-kanya po tayo ng functions, mga kapatid. Amen? The same thing sa ating mga katawan. Di ba, iba-iba rin naman ang function ng katawan natin, iba't ibang bahagi. Di ba? May mata, may ilong, may paa. Hindi naman puro mata ka. Ano ka, pinya? Mula ulo hanggang paa, may mata ka. Ulo dito, ay, mata dito, mata sa tagiliran, sa likod. Ang dami mong mata. Ngayon nga, na dalawa lang ang mata mo, lahat nakikita mo na sa kapatid mo. Lahat napupuna mo na. Kung paano na kung punong-puno ka ng mata? Di ba? Nakatalikod ka, kita mo yung alaga mo, no? Kahit hindi ka na tumingin. Di ba? Kaya nga, may iba-iba ang function natin, mga kapatid. Amen. Para sa mga hindi pa nagagamit po, hindi mo man nakikita pa ang function mo ngayon, maglaan ka lang ng panahon sa Panginoon. And i-reveal yan kung saan ka nararapat. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So ano man yung ating ginagawa, kung ginagawa natin yan sa Panginoon, yan ay kabahagi ka na, kapatid, sa gawain. Amen? Amen. So don't settle for less. Huwag tayong makontento sa uto. Alam niyo yung uto? Hindi uto-uto uto. Upo tayo, uwi na Kristiyano. Huwag tayong makontento sa ganung doon lang iikot yung Christian life natin na uupo ka dito, tatayo, kapag pinatayo, uwi ka na after. Di ba? Buhayin mo yung passion mo, kapatid. Amen. Dahil meron kang ibubuga sa Panginoon. Hindi pwedeng wala. Meron yan. Pigain mo yung sarili mo, meron. Kagaya kay Brother John Wee, ano yung passion niya? Passion niyang sumayaw. Ngayon, glory to God, ginagamit niya yung passion niya rito. Sumasayaw siya, bawat indak niya, nabibless po tayo. Amen? Nabibless ba kayo kay Brother John Wee? Kaya, may palakpak ka pa, bro. No? Kaya kung ang passion mo, no? Ate Lisa, magluto ng puto, puto pa more. Amen. Kung ang passion mo ay mag-decorate, pag may mga gawain, mag-decorate ka. No? Palakpakan nyo rin si Tina. Gusto rin niya mapalakpakan. Kung ang passion mo, mamalengke, sige, mamalengke ka ng mamalengke. No? Mamalengke ka. Tapos ibigay mo sa kapatiran. Dalhin mo dito sa church. Di ba? Kung ang passion mo ay mag-respirator ka after work. Ay after church. Di ba? Yan po lahat ng yan ay kabahagi ng gawain ng Panginoon. At yan ay kung ginagamit mo at ang sentro lang ng puso mo ay gagawin ko to kasi para ito sa Panginoon. Hindi para kay pastor, para makita ni pastor at makita niya masipag ako. No. Hindi tayo nagpapa-impress sa ating mga leaders, ating mga pastors. Magpa-impress tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi your labor in the Lord is not in vain. Hindi po yan masasayang. Nakalista yan lahat. Recorded yan. High-tech tayo sa langit. No, high-tech na high-tech. Kita lahat yan. Akala mo hindi kita?
Kita yan lahat kung anong ginagawa mo. Yung mga ginagawa mo sa sa likod ng pinto o sa loob, nakikita yan ng Panginoon. Ganon ka high-tech ang langit. Kaya wala kang maitatago sa Panginoon. Kaya pag gumawa ka ng napakaganda sa Panginoon, kitang-kita yung nakalista lahat. Pagdating mo doon, punong-puno ng listahan. Ganda ng mga record mo doon. Ayaw mo ba nun? Di ba? Remember the story of Samuel? Kilala niyo si Samuel, di ba? Sabi ko kanina. He is a prophet. At bago siya tinawag ng Panginoon, isang gabi, nung natutulog siya, tinawag yung pangalan niya, Samuel, sabi. Samuel. Tapos, akala niya si Eli, yung tumatawag, yung mentor niya, akala niya, si Eli. Tapos pumunta siya, here I am, sabi niya. No, hindi kita tinawag, sabi niya. Okay, bumalik ka sa higaan mo. And then, umano ulit, natulog ulit. Tapos narinig na naman niya, Tina, sabi na naman ng boses. Tinatawag na naman si Tina. Tapos sabi niya, Eli, did you call me? Sabi niya, here I am, andito ako. Tapos, hindi ako tumawag sa'yo, sabi na naman ng kanyang mentor. And then, bumalik na naman siya sa kanyang higaan. And then, may narinig na naman siyang boses. Tapos sabi niya, tinawag mo ba ako? Kung pwede lang sabihin ni Eli, ang kulit mo, hindi kita tinatawag. Pero, yung ika-third time, sabi ni Eli, sabi niya, na-remember niya na ang tumatawag sa kanya, kay Samuel, ay ang Diyos. Kaya sabi ni Eli, ni-remind niya si Samuel, kasi I think bata pa si Samuel at that time around 12 years old, nung hindi pa niya kilala ang Panginoon. No? Ang sabi niya, pag narinig mo ulit yung boses, ang sabihin mo, speak Lord, for your servant is listening. Sabi niya. So nung narinig niya uli yung boses, Samuel, sabi niya, ang sabi ni Samuel, here I am, Lord. Sabi niya, speak Lord, for your servant is listening. Hallelujah. Napakaganda, no? Na in the middle of the night, tatawagin ka ng, tinawag siya ng Diyos, at ang sabi niya, yes, here I am, Lord. Amen? Tayo po kaya pag tinawag tayo in the middle of the night, Tina, sabi nung boses, ano ang gagawin mo, sis Tina? Magtatalukbong ka ulit? Matatakot? Di ba? So kapag tinawag tayo ng Panginoon, dapat ang sagot natin, Lord, speak to me. Your servant is listening. Here I am, Lord. Amen. So anumang oras ka tawagin, this oras ng gabi, o araw man yan, kailangan ganun ang puso mo. Always ka, available ka. Amen. Amen. In times of trials, na tinawag ka ng Panginoon, sabihin mo pa rin, yes, Lord, I am here. No? Pag tinawag ka sa panahon na difficulties mo, ang sagot natin dapat, yes, Lord, I am here. I am available. Amen? Amen. Another example, si Mary. Di ba? Naalala niyo si Mary? Nung tinawag siya ng Panginoon, no? Sabi niya, nung nagpakita isang anghel, when an angel appeared to Mary, ang sabi ng angel, ikaw ay magdadalang tao. Sis Tina. Ikaw ay magdadalang tao. Sabi niya. Anong sagot ni Mary? 'Di ba? Hindi naman siya nag-alinlangan eh. Ang sagot niya, be it unto me according to your word. So ibig sabihin, andun yung kanyang pagsunod. Ibig sabihin, available siya. Considering the fact na siya ay engaged kay Joseph at that time. Imagine ninyo, 'di ba? Kung ikaw ay engaged na, tapos bigla kang sasabihin na magbubuntis ka, magdadalang tao ka through the power of the Holy Spirit. No? Hindi na nakipag-bargain pa si Mary. Pwede ba na after na lang ng kasal ko? Para naman pwede kasing pwede kasing layuan siya ni Joseph di ba? Pwedeng iwanan siya ni Joseph kasi hindi pa naman sila kasal talaga. Kasi magtataka si Joseph, bakit ka nabuntis? No? Or even yung mga tao sa paligid nila, mga kapatid, di ba? Malaking disgrace po yung sa kultura nila, yung magdalang tao ka na wala ka namang asawa. So, syempre, napakalaking kahihiyan yan. Pero anong sabi ni Mary? Wala na siyang alinlangan. Basta ang sabi niya, be it unto me according to your word.
So tayo mga kapatid, paano tayo mag-respond sa ating Panginoon? No? Nasasabi ba natin yon? Lagi nating aalalahanin, no? If you're always available, no? Malayo po ang pagdadalhan sa iyo ng Diyos. In terms of your career, in terms sa iyong relationship sa iyong kapwa, in terms sa spiritual life mo, malayo po ang iyong mararating. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. No? When Jesus called the disciples, anong ginawa nila? Yung mga disciples niya na fishermen, di ba? Sabi niya, take up your cross and follow me. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. And then ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng mga disciples nila, wala na silang pakundangan pa. No? Anong ginawa nila? They dropped their nets, mga kapatid. They dropped their nets and they followed Jesus. No? Sina Peter, sina Simon Pedro, no? Sila po ay mga mangingisda. And then ang sabi ng Panginoon, from now on, fishers of men na kayo. No? So na-notice nyo yung kaparaanan ng Panginoon? From now on, fishers of men na kayo. Hindi niya inalis yung kanilang passion, yung kanilang abilities. Kasi mga fishermen sila eh. So hindi niya tinanggal, okay, from now on, di na kayo mangingisda. Ang sabi niya, from now on, fishers of men na kayo. Ni-retain niya yon. Same thing with us, mga kapatid. Minsan kasi natatakot tayong sumunod sa Panginoon kasi iniisip natin, pag sumunod ako sa Panginoon, baka mawala na yung mga passion ko. Yung mga skill, yung mga talent ko, baka hindi ko na magawa. No? Ang talent ko talaga mag-video okay. Gustong-gusto kong kumanta. Pero sabihin ng Panginoon, okay, sa akin ka mag-video okay, anak. Pwede mo pa rin gamitin yung boses mo para sa Panginoon. Kaya huwag tayong matatakot na magbigay ng panahon sa Panginoon. Kasi kung ano yung meron ka, imumultiply yan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So tayo po kaya, mga kapatid, pag tinawag tayo ng Diyos, kaya ba nating i-drop yung mga dapat i-drop sa buhay natin? Amen? Para lang maglingkod sa Panginoon? Kaya ba nating i-drop yung ating mga relasyon na alam natin na hindi tama? Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi tama, kaya ba nating i-drop yon for the sake ng ating paglilingkod sa Panginoon? Yung ating work sa every Sunday, kaya ba nating i-drop para makapag-church tayo? No? Minsan pagka nag-invite ka sa park, kasi ito madalas kong naririnig pag nag-i-invite ako, yung mga nakakasalubong ko, nakakasabay ko sa park, mga kasamahan ko, halika, mag-church ka naman sa Sunday. Sabi nila, ay, gustong-gusto ko talaga, sis talaga, talagang gustong-gusto kong mag-church. Kaya lang may work talaga ako pag Sunday. No? Hindi siya available, pero gusto niya talaga. No? O kaya minsan, sabihin ko, sige na, one time lang naman. Hindi, sis, alam mo, pag Sunday talaga, iyon yung araw ng paglalaba ko. Yun lang talaga. Sige kapatid, maglaba ka na lang for life. Pagdating ng Panginoon, madatnang ka pa rin naglalaba. No? Kailangan maglaan po tayo ng panahon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong masyadong focus dito sa mga bagay dito. Masyado tayong busy sa mga bagay dito. Maging busy din tayo sa mga bagay with eternal value. Kasi hindi naman tayo panghabang buhay dito. Bakit mo masyadong pinaglalaanan yung mga bagay na nandito? Temporary lang naman lahat yan. Bakit hindi ka maglaan ng panahon para sa mga bagay na may eternal value? Na maglalast forever. Amen? Dapat yun yung priority natin. Amen? Kaya nga sabi dun sa definition natin kanina, kapag available ka, ikaw ay true servant of God, kaya mong i-adjust yung mga priorities mo para mabigyang daan mo yung priority ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tama na unawaan ho natin? Kaya make yourself available, mga kapatid. Amen? Minsan, at saka, kailangan, alam natin yung mga bagay na idadrop natin sa buhay natin para maging effective follower tayo at effective servant tayo ng ating Panginoon. Minsan nakakaduda yung mga Kristiyano, na sabi nila servant sila ng Panginoon. Pero, walang conviction na i-drop
yung mga bagay na alam nilang dapat nilang i-drop. Nakakaduda yung mga ganun, mga kapatid. Kasi as you serve the Lord, habang nagsiserve ka sa Panginoon, nakikita mo ang sarili mo eh. And later on, pag nakikita mo ang sarili mo, nagkakaroon ka ng conviction na baguhin ang dapat baguhin sa iyo, kapatid. I-drop yung bagay na dapat mong i-drop. Alam mong kasalanan pero ayaw mo siyang i-drop. So, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, makikita mo na yan yung sarili mo. Kaya unti-unti from glory to glory, babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Minsan ang observation ko pa nga ay, mas madaling sa ibang mga Kristiyano, wala talaga yun dito, wala na naman siya, wala. Sa ibang, sa mga ibang Kristiyano, mas madali pang i-drop nila ang kanilang church. Kapag sila ikinurek ng kanilang pastors, pastora, pag nirebuke sila ng kanilang mga leaders, mas madali pa para sa kanila na i-drop ang kanilang church kaysa i-drop yung mga bagay na dapat nilang i-drop. Tama? Tama po, mali. Diba? Kapag tayo nire-rebuke ng ating mga leaders, para sa atin yun. Para sa ating ikalalago. Kasi gusto nila, from glory to glory, nag-i-improve ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Masaya ba ang magulang natin? Masaya ba ang ating mga nanay at tatay dito na nakikita na hindi ka nag-i-improve? Na andun ka pa rin, yung dati mong pagkatao, nakikita nila, ganun ka pa rin. Matutuwa ba ang magulang natin, spiritual parents natin? Of course not. Kaya kapag may nakikita silang something wrong sa atin, huwag tayong magtatampo. Huwag tayong magtatampo, kapatid. That is for your personal growth, for your spiritual growth. Kaya huwag tayong magtatampo sa ating mga leaders. May favorite siya, kaya siya lang ang pinagsasabihan. Ako lagi akong pinagsasabihan kasi hindi niya ako favorite. Hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan matuto tayo. Kasi sila ang nagga-guide sa atin para makita natin yung mga bagay na dapat nating tanggalin sa ating mga buhay. Para maging effective follower tayo ng ating Panginoon. Effective follower and later on, effective servant ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo po ay tinawag. At lahat tayo may pribilehyo. Sabihin mo sa iyong katabi, pribilehyo ang mag-serve sa Panginoon. Amen. Amen. At dun sa binasa natin kanina na salita ng Panginoon, yung, bro, paki-flash nga po ulit yung binasa natin sa 1 Samuel 12:24. Yung sinabi niya, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider what great things He has done for you. Mga kapatid, kapag ka kinoconsider mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, kahit hindi na tayo sabihan nila, pastor na mag-serve ka sa Panginoon. Kahit wala na tayong preaching na ganito, automatic na yan na mag-serve ka sa Panginoon. Kapag ka kinoconsider mo yung mga great things na ginawa niya sa buhay mo. Kasi tatanawin mo yan na utang na loob. Di ba? Amen? Kasi sa atin, di ba, pag mayroon kang utang na loob sa iyong kapatid, di ba tinatanaw mo yon? Tinatanaw mo yun na utang na loob mo, nakagawa siya ng maganda sa'yo. So gumagawa ka rin ng maganda sa kapwa mo kasi alam mo, naramdaman mo kung paano yung pakiramdam na ganon. So same thing din sa Panginoon. Kapag alam mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, alam mo paano kanya pinatawad, alam mo paano kanya binigyan ng magandang buhay, alam mo kung paano kanya binibless, automatic na yan, kapatid. Kahit walang mag-push sa'yo na mag-serve sa Panginoon, mag-serve ka by all means. Amen. So lahat po ba tayo ready mag-serve na sa Panginoon? Tatanggapin ba natin yung pribileyo na binibigay sa atin ng Panginoon? Yung mga amen nyo, naririnig po ng Lord yan. Kaya patunayan nyo po yan sa inyong mga gawa. Amen. Amen. So sumunod ka lang sa Panginoon. Maglaan ka lang ng time. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagsaserve sa Panginoon ay maraming benepisyo. Pero of course, hindi yun yung ating mga motivation. Ang motivation natin, kagaya ng binasa natin, kailangan doon nang gagaling yung rason natin na mag-serve kasi marami siyang nagawa sa buhay natin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Itong mga benefits na ito, may i-discuss akong benefits, pero konti lang po yun. Para at least mas ma-encourage tayo, mas ma-motivate tayong mag-serve. Pero hindi po yun. I-clarify ko, hindi yun dapat yung motivation natin. Secondary lang yun. Pero God is good kasi habang nagsiserve ka, may benefits pa.
aside dun sa ginawa niyang maganda sa'yo, may mga benepisyo pa. Amen. Gusto niya ba yon, mga kapatid? Amen. Kaya mag-serve po tayo sa Panginoon. Ano yung mga benefits? No? Sabi niya, there are blessings. Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos. Napakarami niyang pagpapala sa buhay natin, mga kapatid. Hindi mo yan mula pagkabata, hindi mo yan mabibilang. Amen? There are benefits. Ang sabi niya sa Exodus 23 verse 25, no? Bro, Exodus 23 verse 25. Sabi niya rito, sabi niya, it's about blessing. Itong verse na ito is about blessing. No? God will provide your needs. Dito, kapag ikaw nagsiserve sa Panginoon, He will take the rest. Kung ano mga pangangailangan mo, He will provide it. No? Sumunod ka lang, maglaan ka lang ng panahon. Exodus 23 verse 25. Dito sa verse na ito, sabi niya, blessings will follow. Sabi niya, so you shall serve the Lord your God, and He will bless you, bread and water. Ibig sabihin, mga basic needs natin yan. And I will take sickness away from the midst of you. Pangako pala ng Diyos yan na tatanggalin niyo yung mga sakit-sakit sa atin. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Kasi, kagaya nung napag-aralan natin last sa Friday, di ba marami kasing mga generational curses, yung mga sakit-sakit na naitanim sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. And ngayon at nakakilala na tayo sa Panginoon, unti-unti na yan tinatanggal ng Diyos. Amen. Kaya yung may mga nararamdaman dito, claim it. You will be healed in Jesus' mighty name. Amen. Yung mga nakakaramdam ng sakit sa paa, Mami Wana, mawawala na yan in Jesus' name. Sis Maricon, even me. No? Minsan marami tayong mga naitanim nga, pero by the blood of Jesus, by His name, kaya nating i-cast out pala yun. Amen. Dahil makapangyarihan ng ating Diyos. Amen. So He will take away those sins. Amen. Hallelujah. So there is honor also in serving God. Sabi niya sa John 12:26, there is honor in serving God. No? Sabi niya, asa na yun, bro? There is honor in serving God. If anyone serves me, he must follow me. Diba? Follow mo ang Diyos. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Amen. Pangako din ng Diyos yan. Kapag nag-serve ka sa Panginoon, i-honor ka niya. Anong klaseng honor yan? No? Anong klaseng honor yan? No? I-honor ka niya. May reward yan, kapatid. At hindi lang yan. Tingnan nyo yung mga life nila Moses, nila David, nila Joseph. No? From nothing naman sila eh. Pero nung nagsumunod sila sa Panginoon, nagbigay sila ng panahon, maglingkod sa Kanya, anong nangyari? Diba? In-honor sila ng Diyos. And hindi lang yan. The people around them honored them. Kasi sila yung nagsilbing leader nila. Diba? In-honor sila. Mga kapatid, ng mga taong nakapalibot sa kanila, and even ang God natin. Amen? So look at the and other benefits. There is growth in serving. May paglago pag tayo po ay nagsiserve sa Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon na nag-grow kayo? Sure kayo? Nag-grow kayo? Nag-grow tayo lahat. Amen. Look at the person beside you. Tignan mo ang katabi mo. Nag-grow na ba siya? May bunga na ba siya? Ano yung bunga niya? Matamis ba ang bunga niya? Mapait o bubot ba? Maasim. Nasa proseso pa siya. Kung maasim pa yan, nasa proseso. Amen? Ang importante, magpaproseso tayo sa Panginoon. Magpaprun tayo. Kasi kung maasim pa yung bunga mo, no? Hindi pa, hilaw pa talaga. So ang gagawin ng Diyos, magpapurun ka, magpatabas ka,
No, wag kang magtatampo sa Diyos kapag tinatabasan ka. Di ba yung isang halaman, pagka maraming dahon yan, kunti lang ang bunga kasi yung nutrients daw napupunta sa dahon. Kaya ang ginagawa nila, kinakat nila yung mga dahon-dahon. Para pag namunga yan, marami siyang bunga. Same thing din sa atin. Kaya pag maraming pinuprun sa inyo, pag maraming nire-rebuke sa inyo, praise the Lord. Kasi darating ang panahon, marami ka ng bunga. Amen? Sis Liza, kapag ka ikaw ay nire-rebuke, accept mo lang ng accept para magbunga ka. In God's perfect time, mamumunga ka. Hindi ka pwedeng hindi mamunga. Amen. Kasi yan ang pangako ng Panginoon. Andiyan ang banal na Espiritu para tulungan tayong mamunga. Huwag yung bungang araw ang bunga mo. Di ba? Maraming bunga, pero dapat ang bunga natin, yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? Natatawa si Sis Badet, marami yata siyang bungang araw. Ano pa? Lumalawak ang ating territory. Amen. Just like the prayer of Jabez, no? Ang prayer ni Jabez, sabi niya, Lord, enlarge my territory. In-enlarge ng Lord ang kanyang territory. Bakit? Naglaan siya ng panahon eh. Sinabi niya, here I am, Lord, use me. Gamitin mo ko. Kaya naman, na-enlarge yung kanyang territory. Di ba dati tayo naman, wala naman tayo talaga. Di ba? Ngayon, nakakapag-pray ka na. Ngayon, nakakapagsayaw ka na. Kung dati opening prayer yan, talagang nangangatog pa yung tuhod mo. Nanginginig talaga. Kasi wala talaga tayo. Dinevelop lang tayo ng Panginoon. Di ba po, Pastora? Sina Pastora kasi, dati sa bahay nila sa Bible study sa kanila, pagka kami ay nananalangin doon, mag-ano sila ng sino magpipray. Unahan yan sa pag malapit na ang closing prayer, nag-uunahan na yan sa CR. Kasi ayaw nilang mag-pray. Inamin nila yan sa akin noon. Nag-uunahan daw sila sa toilet para hindi sila ma-assign na mag-pray. No? Babalik, inantay pa rin sila ni pastor. O, wala silang kawala. O, kaya ang nangyari, na-develop sila. Di ba? Sa kakatrain nila pastor, o di ba na-train? Di ba hindi ka na lang nananalangin? Sa susunod, nagpipris na rin dito si Lisa. Si Sis Myra, nandito na rin. Yun ang goal ng ating mga pastors, mga kapatid. Makita kayo na nag-share ng salita ng Panginoon. Amen. Tumatawa si Ate Lisa. Excited na daw po, Pastora. Susunod na. Di ba nung magkakaroon tayo ng live streaming, Pastor, mahirap yan. Ako, mahirap. Lahat tayo nag-oppose. Kulang na lang. Umiyak tayo kay Pastor, Pastor, wag na yan. Wag na mag-live streaming. Pero anong ginawa nila? No, inassign kami isa-isa. Di ba? Anong nangyari? Na-develop yung confidence mo. Hindi ka na nahihiya ngayon. Patayuin ka sa pulpito, patayuin ka sa live streaming, gamitin ka sa live streaming, hindi ka na nahihiya. Bakit? Na-develop ka na. Na-enlarge na yung territory mo, kapatid. Kaya wag kang mahiya. Ito lang kaya ko. Ito wala talaga. Wala. Sila na lang. Sila naman ang may talent. Pero hindi, sila na lang. Kasi sila naman ang mga bata pa. May lakas pa sila. Hindi po, kapatid. Kahit may edad tayo. Di ba? Praise God sa ating mga mommies. Sina Mami Juana, Tita Dory, Mami Fe. Kahit na ganun yung kanilang edad. Di ba? Nagsusuport po sila sa gawain. Amen? Andyan sila, nananalangin. Andyan sila. Actually, ito, kunin ko lang tong example na ito. No? Nananalangin sina Mami Fe, sina Mami Dory, si Tita Fe. No? Alam nyo si Tita Fe, si Mami Fe. Mami, kunin ko lang yung mo para ma-inspire po yung iba. No? Si Mami Fe, nakikita ninyo na hindi siya dumadalo na sa mga activities natin. Minsan, di ba? Yung siguro dahil sa age na rin niya. Pero nabibless po kami ni Ate Lisa. You know why? Kasi every Sunday, hindi pwedeng wala siyang envelope. Wala pang laman yung envelope, naka-offer na sa offering box. No? Sinusuport niya ang gawain kung ano yung makakaya niya. Anong ginagawa niya? Gumagawa siya ng mga suman. No? Para lang magkaroon siya ng income at yung income niya na yun, hindi pa man niya nare-receive. Nandito na siya sa offering box.
Nakaka-challenge po mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Mami. Di ba? Tayo na mga malalakas pa. Paano natin sineserve ang Panginoon? Nagagamit ba natin yung ating resources? O diretso sa padalahan? Di ba? So serve the Lord while you are young, while you still have strength, kapatid. No? Dahil itong mga mamis natin, kahit wala na silang ganun ka mas malakas na katawan kumpara sa atin, pero they still serve the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin sila, mga kapatid. Challenge po sa atin yan, mga kapatid. No? At ganun din po ang ating mga pastors. No? Ang ating pong mga pastors, napakasipag nila sa gawain. Considering the fact na may mga anak pa sila. Di ba? Eh tayo na mga dalaga dito. Mga dalaga, wala kayong mga anak. Di ba? Pagdating nyo sa bahay, anong ginagawa ninyo? Nakahiga, di ba? Pa-text lang dyan. Wala naman kayong mga anak na inaalagaan. So dapat mag-double time tayo kasi tayo'y malakas, tayo walang mga ano dito, walang mga iba pa tayong pinagkakaabalahan. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Eh sina pastora, may mga anak yan. Di ba? Pagdating nila, ipagluluto pa nila ang kanilang mga anak. Sistina, may anak ka ba? Di ba wala ka namang anak? Di ba kaya double time tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So nakikita man ng Panginoon o hindi, no? Mag-serve po tayo sa Panginoon. May nakakakita o wala. No? Ano yung sinabi ko? May nakakakita o wala, mag-serve tayo sa Panginoon. Amen. Ano pa? Ba't ako napunta doon? Kasi na-enlarge yung territory natin. Kailangan na i-enlarge yung territory. Ilang taong ka na, opening prayer pa lang din ang gusto mo. Hindi naman pwedeng ganon. Di ba? Minsan, na-observe ko pa. Ito, walang magdi-deny. Pag nagpa-pray ng food, ikaw na. Turuan, di ba? Nagtuturuan tayo, ano lang yun, food lang yun, nagtuturuan pa tayo. Dapat kapag kaganda, okay, ako ang magpipray na. Volunteer na. Kaya ba nating mag-volunteer? Kaya nating mag-volunteer para sa Panginoon. Amen. Kailangan na i-enlarge yung ating territory. Nag-grow tayo, mga kapatid. So let us always be excited to grow in the knowledge and wisdom of God. Be inspired like our pastors, mga kapatid. No? Kasi kung tatamad-tamad ang ating pastors, hindi tayo lumago ng ganito. Amen? Kaya kailangan nating magpakasipag. Di ba? Sabi ng Diyos, ayaw niya ng tamad. Sabi niya, huwag niyong pakainin ng mga tamad. Di ba? Ayaw ng Lord ang tamad. The same thing din sa ating ministry. Sa gawain ng Panginoon, ayaw niya ng tatamad-tamad. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Magsipag ka sa gawain sa Panginoon. Masipag ka sa babysit. Tatamad-tamad ka naman sa gawain, di ba? Paano mo sasabihin na available ka ngayon, hindi mo ngayon ma-sacrifice yung priority mo para sa Panginoon, di ba? So kailangan, bago yung priority mo, syempre priority mo din kumita. Pero kung meron ka namang paraan para maka-attend talaga o magbigay ng time mo sa Panginoon, gamitin mo naman yun. Amen. Amen. Ano pa ang nakukuha natin? So keep serving God with fire, with passion. Dapat hindi yun namamatay. Pero syempre, hindi naman yun, syempre tayo naman, may mga times na ganun talaga tayo eh. Parang ganun, di ba? May times na high ka sa pagsuserve. Meron ding times na parang may dryness ka, spiritual dryness ka, di ba? Pero kapag nararanasan mo na yon, buhayin mo ulit yung passion mo. Ikaw ang responsible doon, no? Na hindi yung iaasa mo lahat sa leader mo. Kaya ako nagkaganito kasi hindi niya ako fina-follow up. No, kasalanan pa nila pastor. Hindi kasi ako mini-message eh. Hindi siya Bro, di ba? Bro Danex, di ba? Oh. Kahit hindi ka i-follow up, pupunta ka dito. Di ba? Amen. Di ba minsan, itinuturo natin sa iba, ay, hindi ako lumago. Kasi hindi talaga yung leader ko eh. Hindi niya ako binibigyan ng verses. Bakit obligasyon ba niya?
maging masaya ka kung binibigyan ka niya. Pero ang salvation kasi is, individual naman yan eh. Work out your own salvation, sabi nga. Diba? Hindi wag miyasa sa iba. Amen. Kasi pag bumalik ka sa Panginoon, hindi naman tatanungin, bakit sino ba ang pastor mo nun? Diba? Ba't hindi ka nag-grow? Tatanungin ba ng Panginoon yon? Hindi ka nag-grow. Sino ang pastor mo noon? Hindi eh. Personal mo yan, kapatid. Amen. Kaya work out your own salvation. At mawo-work out mo ang salvation mo kapag maglilingkod ka, magbibigay ka ng panahon sa Panginoon. Amen. Dadalo ka sa mga gawain. Amen. May sports fest po tayo bukas. Amen. Tignan natin yung mga amen ninyo. Sige. Number 4, last na po ito. Serving God increases your faith. Amen? Pag nagsiserve ka sa Panginoon, nai-increase yung iyong pananampalataya. Bakit? Day by day, nakikita mo yung kabutihan ng Diyos. Day by day, nakikita mo yung miracles niya. So, saan pupunta yung faith mo? Diba? Dilalago siya. Mag-i-increase yung faith mo, kapatid. Amen? Kaya wag nating panghinayangan yung pagsiserve sa Panginoon. Mag-serve na lang ako pag age 40 na ako. No. Paano pag kinuha ni Lord yung buhay mo? Hindi mo na na-reach ang 40. Paano ka pa magsiserve sa Panginoon? Kasi marami akong naririnig, marami pa namang time. Pag pagka 40 na ako. Walang nakaka-assure kung hanggang kailan ka mabubuhay, kapatid. Amen. Kaya hanggat may lakas ka, paglingkuran mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. So meron pong pagpapala. God increases your faith kapag ikaw ay nag-serve sa Panginoon. Ano pa? God gives, meron kang honor sa Panginoon. Ayan pa pala. Teka lang, napansin ko yan. Kanina, si Brother Ray, nakita ko yung mukha ko dyan. Sabi ko, bro, pwede pa pakitanggal mo yung picture ko dyan? Sabi ko kasi parang nahihiya ako na nandyan yung hindi naman ako pastor, sabi ko. Tapos sabi niya, ay, hindi na sis, hindi na mabubura yan, sabi niya. Pero, sabi ko, na-rebuke ako. Kasi sabi ko, Lord, ang isi-share ko ngayon is yung pribilehyo na mag-share ng salita ng Panginoon. Bakit ako mahihiya? Our greatest calling is to serve the Lord. Bakit ikahihiya ako na nagsishare ako ng salita ng Panginoon? You must be proud. Pag ikaw ay nakikita na nagsishare, dito man sa church, sa online, o kaya kahit sa park dyan, huwag mong ikahiya, kapatid. Kasi our greatest privilege, our greatest calling, is to serve the Lord. Amen. Huwag tayong mahiya na mag-share ng mabuting balita. Amen? Hindi ka nakakilala sa Panginoon for nothing. Nakakilala ka sa Panginoon because He has a great purpose sa buhay mo. You have a mission na dapat i-accomplish. Hindi ka nakakilala para uupo ka lang dyan. Hindi, kapatid. Kasi pag umupo ka lang dyan, sinarili mo lang yung salvation. Sinarili mo lang yung magandang ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi mo ipinapangalandakan. Kaya dapat matuto kang sumunod at magbigay ng panahon sa Panginoon. No? Magpaunlak ka dun sa pribilehyo na binibigay sa iyo ng Panginoon. No? Para hindi po siya masayang. Sabi nga last week ng pastor, you are what? Called to serve. Tinawag ka para maglingkod. Amen. Our divine purpose is to share the gospel, kapatid. No? To share our testimony. Yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yun ang mission natin dito. I-share natin lahat yun. I-share natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. No? Amen. Though we are not worthy, no? May pribilehiyong binigay ang Diyos sa atin. Sino ba tayo para gamitin niya? Di ba? Makasalanan lang naman tayo Tayo parang maruming basahan. Sabi nga sa kanyang salita, sa sarap ng Panginoon tayo parang maruming basahan. Na walang kagamit-gamit. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, tinanggap mo siya at dahil mahal ka niya, no?
Binigay niya yung kaisa-isang anak niya para iligtas ka niya. Binigyan ka pa niya ng pribilehiyo para mag-share ng salita ng Panginoon. So use it, mga kapatid. Amen. Hindi tayo kagamit-gamit, pero salamat sa pribilehiyo ng Panginoon na binigay niya sa atin. Amen? So, my question is, are you available na mag-serve sa Panginoon? Willing ba kayo na sabihin, Lord, here I am. Speak to me. For thy servant is listening. Kaya mong sabihin yun sa Panginoon, kapatid? Kaya mo? Hallelujah. Use me as your vessel. Magpagamit tayo sa Panginoon. Sinong gagamitin ng Panginoon kung hindi ka mag-stand sa iyong mga paa para mag-serve sa Kanya? Sino ang gagamitin niya? Yung hindi nakakilala? Of course not. Ikaw ang ine-expect ng Lord na gamitin niya. Amen? Ang pagsaserve po sa Panginoon, hindi lang po yung mga kumakanta dito. Iba-iba po yung function natin, mga kapatid. Marami pong nag-aantay na gawain sa Kanyang iglesia at inaantay ka. Inaantay lang yung sasabihin mo, here I am, Lord. Amen. Be it unto me according to your word. Amen. Hallelujah. Kagaya nung sinabi natin kanina sa verse na binasa natin, no? Sa 1 Samuel, balik po tayo doon, 1 Samuel 12:24. Anong sabi niya po doon? Only fear the Lord, sabi niya rito. And serve Him in truth with all your heart. Hindi niya sinabing with your heart, with all your heart. For consider what great things He has done for you. Alalahanin mo lang lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo, magsaserve ka automatically sa Panginoon. Amen. Alam ko, maraming mga miracles ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Pinagpala tayo, lahat. No? Pinagpala tayo, pinatawad tayo. Ang dami niyang ginawa sa buhay natin. Kung yun aalalahanin mo, day and night, no? Automatic na yan na magsaserve ka. Hindi ka nahihilain ni pastor, halika dito, mag-serve ka. Amen? So sa oras na ito, mga kapatid, pwede pong ipikit natin ang ating mga mata. Hallelujah, Jesus. Kung ikaw yung kapatid na medyo nakakaranas ngayon ng spiritual dryness sa iyong pagsiserve sa Panginoon, manalangin ka sa oras na ito. Manalangin ka na buhayin ng Panginoon yung passion mo sa paglilingkod. Hindi pa huli ang lahat. Amen. At kung ikaw naman, kapatid, yung nagnanais na maglingkod sa Panginoon, magbigay ka lang ng panahon sa Lord. At ang Lord na ang bahala sa iyo na mag-develop, mag-equip kung ano yung meron na pwede mong ipagamit sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you po sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah.